Nang sumabog ang Chernobyl NPP noong 1986, nagmamadaling lumikas ang mga residente ng Pripyat, dala lang ang dokumento, akala nila babalik sa ilang araw ngunit hindi na. Ang syudad ngayon ay namumuong kamatayan. Binalot ng radioactive dust ang lahat, dingding, puno, aspalto. Sa mga bahay, kumakayod na ang pader at amag na may nakamamatay na radiation na sanhi ng kanser. Maging ang hangin ay delikado. Sa ilang lugar, kumikinang ang lupa sa dilim. Katahimikan, tanging tiktak lang ng dosimeter ang naririnig. Imposibleng manatili dito, araw o gabi man. Kung walang proteksyon, tiyak ang kamatayan kahit hindi agaran. Sa paningin, ordinaryong maingay na lungsod Aprikano, traffic, palengke, gulo. Ngunit sa ilalim nito ay tunay na bitag sanitaryo. Dito, noong 2022, nagsimula ang Sudan strain ng Ebola, isa sa pinakamamatay na virus. Kumakalat sa pagdampi, pawis, dugo, takot ang mga tao sa lapid. Puno ang mga ospital, bangkay inilalabas sa itim na sako. Mga bahay na kasara, may patrol na may loudspeaker sa kalsada. Kulang sa doktor, mask ay di epektibo, walang bakuna. Minimal ang tsansang mabuhay, kahit di nahawahan, dahil sa gulat, gulo, kawalan ng tiwala. Ang turista rito'y dayuhan, walang kalaban-laban. Isang hawak lang at buhay mo'y oras na lang. Sa baybayin ng Bengal, isang dambuhalang sementeryo ng barko, hinihilat kinakalaki ng kamay ang mga luma mula sa buong mundo. Ang mga manggagaway naglalakad sa kalat na nakatsinelas, lumalanghap ng usok ng asbestos at crudo, naliligo sa nakalalasong tubig. Syudad, balot ng kemikal na ulap, lupa'y may mercury, tingga, mabibigat na metal, tubig, amoy langis. Walang makikita ang turista kundi kamatayan sa mga kinakalawang na istruktura. Isang hiway impeksyon, isang hiningay alikabok sa baga na di na matatanggal. Maikli ang buhay rito. Ang dayuhan, isang araw lang ay bomb ibigay. Isang lungsod na may halos 1 milyong tao ang nakatayo mismo sa ibabaw ng aktibong bulkan. Sa ilalim ng mga paa, may mga bitak na dinaanan na ng lava. Noong 2002, dumaan ito sa sentro ng lungsod. Natutulog ang mga tao habang nagliliyab ang mga lansangan. At isa lamang ito sa mga banta. Walang katiwasayan dito, mga armadong gang, taggutom, mga kampo ng refugee, at epidemya ng kolera at malaria. Maging ang UN ay hindi makontrol ang sitwasyon. Ang tubig ay kontaminado, ang gamot ay isang luho. Dumarating ang mga humanitarian mission, ngunit madalas ay hindi na nakakabalik. Ang turista rito ay parang buhay na karne. Kung lalabas ka sa kalye, maaaring hindi ka na makabalik. Dito, ang kamatayan ay hindi na pambihira. Ito ay normal. Hindi lang ito lamig, lugar ito kung saan namamatay ang nasa labas ng sasakyan o silungan, karaniwan ng -60°C pababa. Dito'y nababasag ang metal, kagamitan, at balat, hamog ang hiningat na mamanhid ang mata sa minuto. Nagiging gulaman ang diesel, ayaw bumukas ng telepono, at nagyayelo ang tsaa sa thermos. Alam ng lokal, pag namatay ang makina, wala ng pag-asa. Walang tulong, 10-10 kilometro ang pinakamalapit. Dito'y namamatay ka hindi sa atake o sakit, kundi sa paglabas lang ng bahay nang walang pampainit, bitag kamatayan ito sa turista. Kabisera ng Yemen, matagal nang hindi syudad, kundi larangan ng digmaan. Pagbomba ng koalisyon, labanan sa kalye, epidemya ng kolera, at kawalan ng medisina. Raysianada ang tubig, ilaw, galing lang sa generator kung may gasolina. Sa guhong nakatira ang tao, mga batay walang sapin sa paa sa bubog. Pagkain sa black market lang, batika, walang laman. Armadong grupo naghahari sa kalsada, di mo alam sino ang may-ari ng lugar araw-araw. Di makakaligtas ang dayuhan dito, hindi dahil mahina siya, kundi dahil walang nakakaligtas ni isa. Buhay sa Sanoa, walang katapusang laban para mabuhay. Narito ang salin ng teksto sa Tagalog, mas maikli ngunit buo ang kahulugan at natural ang daloy. Walang batas ang lungsod na ito, kontrolado ng armadong gang ang lahat, hindi ng pulisya o militar. Gabi-gabi may putukan, araw-araw ay takot ang umiiral. Takot lumabas ang mga tao dahil sa banta ng pagnanakaw. Panganib ang pagkuha ng tubig at pagkain. Imposibleng umalis, delikado ang daan, bihira ang eroplano. Medikal na tulong, para lang sa may koneksyon o pera. Maging ang mga aid mission ay may bantay. Ang mabuhay rito ay patuloy na pakikipaglaban para makaligtas. Hindi tatagal ang turista kahit isang araw. Ang syudad na ito ay tila hindi sa ating mundo. Bawat sulok ay may CCTV,
Tahimik ang kalye at takot magsalita ang mga tao dahil mahigpit ang kontrol. Bilang dayuhan, sinusundan at bawat galaw ay sinusuri. Ang simpleng salita ay ikinukulong. Bawal lumabas ng walang pahintulot, kumuha ng litrato, o makipag-usap sa lokal. Nakabatay sa takot ang lahat dito. Hindi ka makapasok bilang turista, at kung makapasok, di ka na makakabalik. Dito, di ka pwedeng maging ikaw, imposible mabuhay kung malaya ka at may sariling isip. Dati itong kabisera, ngayon guho na. Matapos ang lindol at protesta, walang natirang gobyerno o kaayusan dito. Kontrolado ng mga gang ang kalye, takot lumabas ang pulisya. Kumukuha ng tubig sa maruming bukal, halos walang kuryente. Nakatira ang mga tao sa gibaang bahay o mismo sa lansangan. Araw-araw ang pagnanakaw, pangongotong, pagdukot. Kung hindi ka residente, ikaw ang puntirya. Kahit may pera, delikado rito. Ito'y lungsod na walang sinumang nakakaramdam ng kaligtasan at ang turista rito'y hindi na makakauwi. Mukhang ordinaryong bayan bundok, ngunit dating minahan ng uranium, basura ay basta inilibing malapit. Ngayon nasa lupa, gumagalaw, nilulusaw ng ulan. Kapag gumuho, radioactive na alikabok sa ilog mapupunta. Delikado na ang tubig. Mga tao ay nabubuhay sa kontaminadong lupa, kumakain lokal, umiinom sa balon. Mukhang normal, pero radiation na iipon sa katawan. Hindi sasabihin sa turista kung saan ligtas. Makakagalat makakadala ka ng di nakikita. Dito, kamatayan ay dahan-dahan ngunit tiyak. Ang bayang ito, simbolo ng digmaang Syrian, pinagmulan ng labanang patuloy na nagaganap. Kalahati giba, bahay, walang bintan at pinto. Sa silong namumuhay ang mga tao, salat sa ilaw, tubig, pagkain, paaralan, ospital. Armadong nagpapatrolya, di batid kung sino ang kalaban. Ang makapasok dito'y paglaho sa radar. Dayuhan, halos imposibleng makalabas, wala nang puwang sa turista. Bawat araw ay pakikibaka, walang pag-asang tahimik na mabuhay. Ito'y lungsod sa gilid ng disyerto. Libo-libo'y dumarating dito para tawirin ang Sahara patungong Europa, nagbabayad sa kontrabandista't namamatay sa init at uhaw sa lumang truck. Sa loob, dumi, alikabok, panloloko'y naghahari, pinagbibili lahat, pati tao. Walang batas, bulag pulisya, maging lokal, takot ang buhay. Kung turista ka, kitang-kita ka, walang tutulong. Isang mali lang, mawawala ka. Sa disyerto sa labas, walang makakarinig sa sigaw mo. Isang kabisera kung saan walang gumagana, walang kalsada, kuryente, o trabaho. Nakatira sa kabong basahan ang mga tao. Tubig, bitbit sa ulo, pagkain, luto sa apoy. Bihira ang doktor, luho ang gamot. Pinapalibutan ng armadong grupo, sa loob, kagutuman at karalitaan. Kapag nagkagulo, walang takbuhan. Walang umaalalay. Ang may lakas at koneksyon lang ang nakatatawid. Hindi kakayanin ng turista, hindi dahil sa kahinaan, kundi ang syudad mismo ang pumapatay. Opisyal na syudad, ngunit walang hanggang kampo ito. Libo-libong Rohingya Muslim ang naninirahan, itinuring na hindi tao ng Myanmar. Wala silang pasaporte, trabaho, o karapatang gumalaw. Militar sa labas, sa loob, tolda, init, gutom, sakit. Laganap ang malaria, dysenteria, impeksyon, walang gamot. Marumi ang tubig, bihira ang pagkain. Pagtatakas, aresto o pagkawala, nag-uulat ang UN, ngunit wala pa ring nagbabago. Salamat sa Diyos, walang turistang makakarating. Sitway, hindi lugar, kundi sagad na kabiguan ng sangkatauhan. Pagkabuhay rito'y hindi lakas, kundi panahon kung kailan ka bibigay. Hindi lang ito disyerto, ito ay isang impyernong bato. Ang Ouarzazate ay kilala bilang ang tarangkahan ng Sahara. Sa araw, natutunaw ang aspalto rito, at sa gabi, kasing lamig naman ng refrigerator. Ang hangin ay nagpapalipad ng buhangin na bumabara sa mata, ilong, at baga. Kahit anino, walang silbi, halos wala. Ang lungsod ay tila maganda, mga pader na gawa sa luwad, mga lumang kalye, at mga tanawin na parang pelikula. Pero para sa buhay, isa itong bitag. Ang tubig ay inaangkat, madalas mawala ng kuryente, at ang serbisyong medikal ay may bayad lang at malayo. Kung maliga ka sa disyerto sa malapit, wala kang pag-asa. Maging ang mga lokal ay namamatay kung malihis sila ng daan. Ang Ouarzazate ay isang lugar kung saan ang turista ay nakikita ang Instagram, habang ang lokal ay nakikita ang araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay. Dito, maging ang buhangin ay nakakapaso, at ang hangin ay parang pader ng alikabok. Sa ganoong mga lugar, siguradong hindi ka makakaligtas. At kung interesado ka kung saan pa hindi dapat maghanap ng pakikipagsapalaran, mag-subscribe sa channel na 2010 Minuto. Sa amin, maikli, direkta, at tanging ang mahalaga lang.